Isang matinis at tuloy-tuloy na tunog ang pumuno sa buong kwarto. Tit! 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 Parang piko na binibiyak ang ulo ko sa bawat tunog ng makina. Nanlalabo ang paningin ko at ang tanging nararamdaman ko ay ang parang apoy na gumagapang mula sa aking puson hanggang sa likod. Ito na ba yon? Ito na ba ang sandaling magiging ina na ako? Pinilit kong igalaw ang aking mga daliri. Hinanap ko ang kamay niya. Ang kamay ng asawa ko. Ang kamay ni Ramil. Nandoon siya sa tabi ko. Ramdam ko ang init ng palad niya. Pero sa halip na haplos ng pagmamahal, isang mahigpit at masakit na pisil ang sumalubong sa akin. Napangiwi ako, hindi dahil sa sakit ng panganganak, kundi dahil sa diin ng kuko niya sa balat ko. Ramil, bulong ko. Tuyot na tuyot ang lalamunan ko. Masakit. Ramil, tulungan mo ako. Inasahan kong pupunasan niya ang pawis sa noo ko. Inasahan kong sasabihin niyang, kaya mo yan, mahal. Pero nang yumuko siya, hindi pag-aalala ang nakita ko sa mga mata niya. Takot. Galit. Ang mukha na minahal ko ng 5 taon ay parang naging maskara ng isang estranghero. Pawisan siya, hindi mapakali, at panay ang lingon sa pinto ng kwarto na para bang may humahabol sa kanya. Makinig ka sa akin, Amara. Bulong niya. Ang boses niya ay malamig. Parang yelo na tumusok sa mainit kong pakiramdam. Lumapit siya sa tenga ko. Akala ko hahalikan niya ako. May mga dokumento sa bag ko. Mabilis niyang sabi, halos pabulong pero dinig na dinig ko ang bawat salita. Kapag tinanong ka ng mga pulis o ng investigador, sabihin mo ikaw ang pumirma. Sabihin mo ikaw ang nag-utos sa akin. Natigilan ako. Nawala saglit ang sakit ng tiyan ko dahil sa gulat. Ano? Nauutal kong tanong. Ramil, anong sinasabi mo? Manganganak na tayo. Mas lalo niyang hinigpitan ang hawak sa kamay ko. Pakiramdam ko ay mababali ang mga buto ko. Huwag kang tanga, Amara. Gigil na bulong niya. Ang mga mata niya ay nanlilisik. Nasa labas na sila. Kapag hindi mo inako to, pare-pareho tayong makukulong. At ang anak mo, sisiguraduhin kong hindi niya makikita ang liwanag ng araw kung hindi ka makikisama. Napasinghap ako. Ang hangin ay tila naubos sa loob ng kwarto. Ang asawa ko ba talaga ito? Ang lalaking nangako sa harap ng altar na poprotektahan ako? Biglang sumikip ang dibdib ko. Hindi ako makahinga. Ang tunog ng monitor ay bumilis. Tiit, 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 tiit! Bumukas ng malakas ang pinto. Pumasok ang doktor at 2 nurse. Nagkakagulo. Doc, 180/110 na ang BP niya. Nagkakaroon na siya ng seizure. Sigaw ng isang nurse. Nagkagulo sa paligid ko. May nagtuturok sa akin. May naglalagay ng oxygen mask sa mukha ko. Ang daming boses, ang daming ingay. Pero ang mata ko, nakapako lang kay Ramil. Binitawan niya ang kamay ko na parang napaso siya. Sir, kailangan po kayong lumabas. Kailangan na nating i-emergency CS ang misis nyo. Misis nyo, sigaw ng doktor sa kanya. Tiningnan ako ni Ramil. Sa huling pagkakataon, nagtama ang aming mga mata. Naghintay ako ng kahit katiting na pagsisisi. Naghintay ako na hahawakan niya ulit ako at sasabihing magiging maayos ang lahat. Pero nakita ko siyang humakbang paatras. Kinuha niya ang kanyang jacket. Niyakap niya ang itim na bag sa kanyang dibdib. Ramil. Tawag ko. Pero wala nang boses na lumabas sa bibig ko. Luha na lang ang dumaloy. Tumalikod siya. Hindi siya tumingin sa monitor kung saan nag-aagaw buhay ang mag-ina niya. Tumingin siya sa exit sign. Habang unti-unting didilim ang paningin ko, ang huling imahe na nakita ko ay ang likod ng asawa ko. Na tumatakbo palayo, iniiwan ako sa bingit ng kamatayan. At kasabay ng pagsara ng pinto, naramdaman ko ang pagguho ng mundo ko. Amoy gamot, amoy alcohol, amoy ng takot. Alam na alam ko ang amoy na ito. Sa loob ng 3 dekada,
Bilang taga-ingat ng mga medical records, sanay na ako sa kapaligiran ng ospital. Pero iba pala. Iba pala kapag ang pangalang nakasulat sa chart ay pangalan ng sarili mong anak. Halos madapa ako sa pagtakbo sa kahabaan ng hallway. Ang bawat hakbang ng aking sapatos sa tiles ay parang tumatama sa dibdib ko. Amara, nasaan ang anak ko? Sigaw ko sa nurse station. Hindi ko na inintindi kung pinagtitinginan ako ng mga tao. Isang nurse ang lumapit sa akin. Baka sa mukha niya ang pagkabahala. Kilala ko siya sa mukha, si Grace, isa sa mga dati kong nakakausap nung nagtatrabaho pa ako dito. Tita Lou? Kayo po pala ang nanay ni Mrs. Vergara. Mabilis niyang sabi, pero iniiwas niya ang kanyang tingin. Hinawakan ko siya sa balikat, mahigpit. Grace, nasaan si Amara? Nasaan ang apo ko? Itinakbo na po sa operating room, tita. Emergency CS. Tumataas po lalo ang BP niya. Delikado po ang lagay ng bata. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Emergency CS. Ibig sabihin, nasa bingit ng alanganin ang buhay nila. Pero teka, bakit si Grace ang kausap ko? Bakit hindi ang asawa niya? Lumingon ako sa paligid. Hinanap ko ang pamilyar na bulto ng lalaking laging nakasuot ng mamahaling suit at laging may hawak na cellphone. Si Ramil? Tanong ko. Nasaan si Ramil? Bakit hindi siya ang kasama ng anak ko sa loob? Kumunot ang noo ni Grace. Tumingin siya sa direksyon ng elevator. Sabi niya bababa lang siya para magbayad ng down payment sa cashier. Kanina pa po yun. Bago pa namin ilabas si Amara sa room. Kumabog ng malakas ang dibdib ko, hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa isang masamang kutob. Ang cashier ay nasa ground floor, ang elevator ay nasa kabilang dulo. Pero ang nakita ko kanina sa CCTV monitor ng guard habang pumapasok ako, may lalaking nagmamadaling bumaba sa fire exit. Hindi si Ramil ang tipo ng tao na gagamit ng hagdan kung may elevator naman. Tamad siya sa pisikal na gawain. Unless, ayaw niyang magpahuli. Papasukin niyo ako sa kwarto kung saan siya galing. Utos ko. Pero tita, lilinisin pa lang ng utility. Hindi ko na siya pinatapos. Tumuloy ako sa kwartong inalisan ni Amara. Magulo ang kama. Gusot-gusot ang kumot, tanda ng matinding pagpupumiglas. Lumapit ako sa kama. Hinaplos ko ang unan na basa pa ng luha at pawis ng anak ko. Nang yumuko ako para pulutin ang tsinelas ni Amara, may nahagip ang mata ko sa ilalim ng bedside table. Isang bagay na kumikinang. Dinampot ko ito. Ang cellphone ni Amara. Basag ang screen. Hindi lang basta bitak na galing sa pagkahulog. Wasak ito. Ang LCD ay hiwa-hiwalay. Parang ibinalibag ng buong puwersa sa sahig o sa pader. Napahigpit ang hawak ko sa sirang telepono. Nanginginig ang kamay ko. Kilala ko ang anak ko, kahit gaano kasakit ang nararamdaman niya. Hindi si Amara ang tipong magwawala at maninira ng gamit. Mahalaga sa kanya ang phone na to. Dito nakalagay ang mga picture ng ultrasound ng baby nila. May nangyari dito. May nangyari bago siya isugod sa OR. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang doktor na naka-scrub suit, halatang nagmamadali. Nasaan ang asawa? Nasaan si Mr. Vergara? Sigaw ng doktor halatang iritable. Kailangan ng pirma sa consent form. Hindi namin pwedeng simulan ng hiwa hanggat walang waiver, high risk ang pasyente. Tumingin ako sa doktor, tapos kay Grace na nakasunod sa likod, at huli sa basag na cellphone sa kamay ko. Wala siya. Iniwan niya ang anak ko. Ang hayop na yon. Huminga ako ng malalim. Pinahid ko ang luhang nagbabadyang tumulo, hindi ngayon. Luningning. Hindi ka pwedeng umiyak ngayon. Kailangan ka ng anak mo. Lumapit ako sa doktor at kinuha ang clipboard. Ako, matatag kong sabi. Kahit na ang totoo ay gusto ko nang sumigaw sa galit. Ako ang pipirma. Ako ang nanay niya. Habang pinipirmahan ko ang papel, naramdaman ko ang pag-vibrate ng sarili kong cellphone sa bulsa ng aking palda. Pagkaabot ko ng clipboard sa doktor,
Agad kong kinuha ang phone ko. Inakala kong si Ramil na ang tumatawag para magpaliwanag. Pero isang unknown number ang nag-text. Binuksan ko ang mensahe. Parang huminto ang ikot ng mundo ko sa nabasa ko. Huwag ka nang maghanap. Pinili na ni Ramil ang kalayaan niya. Simulan mo na ang pagluluksa. Tanda. Napatingin ako sa kawalan. Ang cellphone pa ni Amara sa kaliwang kamay. Ang cellphone ko sa kanan. Hindi ito aksidente. Ito ay isang krimen. Bumuhos ang malakas na ulan, kasabay ng pagpreno ko sa putikang daan. Halos bumangga ang mamahaling kong SUV sa isang puno ng niyog. Hayop! Sigaw ko sa sarili. Paulit-ulit na pinapalo ang manibela. Nanginginig ang mga kamay ko. Nanginginig ang buo kong katawan. Mabilis kong binuksan ang pinto at tumakbo sa gitna ng ulan patungo sa kubo na nagsisilbing tagpuan namin ni Marites. Ang bawat patak ng ulan ay parang yelong tumutusok sa balat ko. Pero hindi nito kayang palamigin ang apoy ng takot sa loob ng dibdib ko. Pinihit ko ang pinto. Bumukas ito. Sa loob, nakaupo si Marites sa isang rattan na upuan. Kalmadong-kalmado na, para bang naghihintay lang siya ng delivery ng pagkain. Nakapamewang pa siya. Suot ang isang sutlang roba. Ang bango ng pabango niya ay sumalubong sa akin. Kasalungat ng amoy ng putik at basa kong damit. Ano na namang itsura yan, Ramil? Para kang basang sisiw na hinahabol ng pusa, sabi niya. Hindi man lang tumatayo. Isinara ko nang malakas ang pinto. Marites, tapos na tayo. Nakita nila ako. Nakita ko ng doktor, si Amara. Nag-seizure siya, Marites. Lumapit ako sa maliit na mesa at kinuha ang bote ng brandy. Hindi ko na kailangan ng baso. Itinunga ko ito. Ang init ng alak ay gumapang sa lalamunan ko, pero hindi nito napawi ang panginginig ng mga kamay ko. Tumayo siya. Dahan-dahan. Lumapit siya sa akin at inagaw ang bote. Tumigil ka nga. Mahinahon, pero madiin niyang sabi. Hindi makakatulong yan. Umupo ka. Itinulak niya ako ng bahagya sa upuan. Sumunod naman ako na parang tuta. Paano kung magsalita siya? Tanong ko, halos pabulong. Paano kung sabihin niya ang lahat? Ang tungkol sa mga pinapirmahan ko? Ang tungkol sa pagbabanta ko? Tiningnan ako ni Marites sa mata. Malamig ang kanyang titig, walang emosyon. Hindi na siya magigising. Natigilan ako. Anong ibig mong sabihin? Simple lang, Ramil. Kung mamatay siya sa operating table, mas madali ang lahat. Isang byuda na nagluluksa, isang problemang kusa nang nawala. Napalunok ako. Kahit gaano ako kadesperado, ang marinig ang mga salitang yon mula sa kanya ay nagdulot ng kilabot sa buong katawan ko. Pero, paano kung mabuhay siya? Ngumiti si Marites. Isang ngangiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Lumuhod siya sa harap ko at hinaplos ang pisngi ko. Kaya nga may plano B, bulong niya. Kinuha niya ang isang brown envelope sa ibabaw ng mesa at inilapag sa kandungan ko. Binuksan ko ito. Sa loob, nandoon ang mga kopya ng mga loan agreement at business permits na may pekeng pirma ni Amara. Yung iba, totoo. Yung mga pinirmahan niya nang hindi niya binabasa dahil sa tiwala niya sa akin. Nakausap ko na si Attorney Mendoza, sabi ni Marites. Bukas na bukas, magpa-file tayo ng kaso laban sa kanya. Sasabihin natin, ikaw ang biktima. Na ginamit ka niya, na tinakot ka niya, na kaya ka tumakas ay dahil natatakot ka para sa buhay mo. Pero, sinong maniniwala doon? Asawa niya ako. Maniniwala sila, giit ni Marites. Dahil ang kwento natin ay suportado ng ebidensya at ang bida sa kwento niya ay comatose o mas maganda, patay. Huminga ako ng malalim. Nagsisimula ng luminaw ang isip ko. Tama siya. Ito lang ang paraan. Kinuha ko ang aking cellphone. Gagamitin ko sana itong recorder para praktisin ang sasabihin ko sa abogado. Kailangan kong maging perpekto. Pinindot ko ang record button. Ako si Ramil Vergara.
Panimula ko, pero nanginginig ang boses ko. Biktima ako ng sarili kong asawa. Inagaw ni Marites ang cellphone sa kamay ko. Pero hindi niya pinatay ang recording. Inilapag niya ito sa mesa. Ang maliit na pulang ilaw ay patuloy na kumikindat. Hindi ganyan, Ramil. Huwag kang magmukhang kaawa-awa. Sabi niya, mas matigas na ngayon. Ipakita mong galit ka. Ipakita mong nasaktan ka. Ganito ang sasabihin mo. Nakinig ako habang inilalatag niya ang bawat kasinungalingan na ibabato namin kay Amra. Ang bawat salita ay parang laso na dahan-dahang pumapatay sa natitirang konsensya sa loob ko. Ang mahalaga, malinis ang pangalan mo at makuha natin ang insurance money. Pagtatapos niya, si Amara, siya ay isang balakid lang at lahat ng balakid kailangang tanggalin. Tumango ako, dahan-dahan. Tanggalin. Ulit ko. Sa ibabaw ng mesa, tahimik na nakikinig at nagre-record ang cellphone. Ang bawat salita ng aming masamang plano nakatago sa isang maliit na digital file, naghihintay ng tamang panahon para sumabog. Lumabas ang doktor mula sa operating room. Ang mukha niya ay pagod, pero may bahid ng ngiti. Stable na po ang anak ninyo at malusog ang baby boy. Pero kailangan pa rin siyang i-monitor sa ISU. Salamat sa Diyos. Paulit-ulit kong sinabi iyon sa isip ko habang nakatanaw sa salamin ng nursery. Isang maliit na nilalang na balot sa puting kumot. Mahimbing na natutulog. Ang apo ko. Ang nag-iisang dahilan kung bakit kailangan kong magpakatatag. Pero ang konting kapayapaan na naramdaman ko ay agad ding napalitan ng nag-aalab na galit. Stable si Amara, pero hindi pa tapos ang laban. Kailangan kong malaman kung ano ang nangyari. At alam kong ang sagot ay nasa mga kamera ng ospital na ito. Nilapitan ko ang security office sa ground floor. Sa loob, nakaupo si Mang Tonyo, ang hepe ng mga gwardiya na kaibigan ko na bago pa man ako magretiro. Tita Lu, kamusta na po kayo? Bati niya, pero nakita niya agad ang lungkot sa mga mata ko. Teka, kayo po pala ang nanay ng pasyente sa ER kanina. Kamusta na po siya? Buhay sila, Tonyo. Buhay ang anak ko at ang apo ko. Sagot ko. Pinipigilan ang panginginig ng boses ko. Pero ang demonyo niyang asawa, nawawala. Sumeryoso ang mukha ni Mang Tonyo. Kailangan ko ng pabor, Tonyo. Sabi ko, lumapit sa counter. Kailangan kong makita ang CCTV footage kanina, mga bandang 3:00 ng hapon, sa hallway ng delivery rooms. Nag-atubili siya. Tita, alam niyo naman po ang protocol. Bawal po yon. Tinitigan ko siya sa mata. Ipinakita ko sa kanya ang basag na cellphone ni Amara. Protocol ba ang iwanan ang mag-inang nag-aagaw buhay? Protocol ba ang basagin ang telepono ng asawa mo para hindi siya makatawag ng tulong? Madiin kong tanong. Tonyo, para sa anak ko, para sa apo ko, pakisuyo. Nakita ko ang paglambot ng kanyang ekspresyon. Bumuntong hininga siya at sumenyas na pumasok ako sa kanyang maliit na opisina. Sa harap ng monitor na nagpapakita ng iba't ibang anggulo ng ospital, inatras ni Mang Tonyo ang oras. Itinuro ko ang hallway at doon, sa itim at puting imahe, nakita ko siya. Si Ramil, hindi siya mukhang nag-aalala, hindi siya mukhang natataranta, mukha siyang tumatakas. Mabilis ang lakad niya, yakap-yakap ang itim na bag, at panay ang lingon sa likod na para bang may humahabol. Stop! I-pause mo dyan, utos ko. Huminto ang imahe. Nakatayo si Ramil sa tapat ng isang basurahan sa hallway. May kinuha siya sa kanyang daliri, isang bagay na maliit at kumikinang. Inihagis niya ito sa basurahan. Walang pag-aalinlangan. Ang singsing, ang wedding ring nila ni Amara. Napahawak ako sa dibdib. Isang malalim na kirot ang tumagos sa puso ko. Hindi lang niya iniwan ang anak ko. Itinapon niya. Itinapon niya ang sumpaan nila na parang basura.
Hayop ka, Ramil. Hayop ka. Bulong ko sa sarili. Mrs. Luningning Salcedo. Isang boses ng lalaki ang tumawag sa pangalan ko mula sa likod. Napalingon kami ni Mang Tonyo. Isang binatang nakasibilyan ang nakatayo sa pinto. Mukha siyang bata pa, pero seryoso ang kanyang tindig. May ipinakita siyang ID. Police Officer Jeric Manlapas po. Pasensya na sa abala. Kinabahan ako. Police? Ano ang kailangan niya? Matagal na po naming minamanmanan ang kumpanya ng asawa ng anak ninyo, si Ramil Vergara. Paliwanag niya. May mga anomalya po sa mga proyekto niya. Nandito kami para sana kausapin siya, pero nalaman naming isinugod daw po sa ospital si Mrs. Vergara. Tumingin siya sa akin na may halong awa. Nasaan po ba si Sir Ramil ngayon? Kailangan lang po namin siyang makausap. Huminga ako ng malalim. Wala na siya, officer. Tumakas na siya. Ikinuwento ko ang lahat. Ang pag-iwan niya kay Amara, ang basag na cellphone, ang sing-sing na itinapon sa basurahan. Habang nagsasalita ako, nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Officer Manlapas. Mula sa pagiging opisyal, naging mukha ito ng isang taong nakikiramay. Kailangan natin siyang mahanap, sabi ko. Kailangan niyang pagbayaran ang ginawa niya sa anak ko. Tumango si Officer Manlapas, pero may lungkot sa kanyang mga mata na hindi ko maintindihan. Gagawin po namin ang lahat, ma'am, sabi niya. Pero may isa pa po kayong dapat malaman. Bago pa kami pumunta dito, may natanggap na kaming report at nag-issue na po ang piskal ng isang warrant of arrest. Nakahinga ako ng maluwag. Salamat sa Diyos, kailangan niyo siyang mahuli agad. Umiling si Officer Manlapas. Tumingin siya sa sahig, pagkatapos ay diresto sa mga mata ko. Hindi po para kay Ramil Vergara ang warrant, ma'am. Kumunot ang noo ko. Anong ibig mong sabihin? May nag-file po ng kaso kaninang hapon lang. Ang abogado ni Mr. Vergara. Huminto siya sandali na parang hirap sabihin ang mga susunod na salita. May issue na pong warrant of arrest. Para sa anak ninyo, si Mrs. Amara Salcedo. Siya po ang inaakusahang mastermind ng lahat. May mabigat na nakadagan sa aking mga pilik mata. Pinilit kong imulat ang mga ito. Puti! Isang puting kisame ang sumalubong sa akin. Nasaan ako? Sinubukan kong gumalaw, pero isang matinding kirot ang biglang gumuhit sa aking tiyan. Parang may punyal na ibinaon doon at hindi binunot. Napadaing ako. Anak! Ang unang salita na namutawi sa aking bibig. Hinawakan ko ang aking tiyan. Imbes na ang malaki at matigas na umbok, isang malambot at bakat na tahi ang naramdaman ko sa ilalim ng damit ospital. Wala na. Wala na ang baby ko sa loob. Isang pamilyar na kamay ang humaplos sa aking noo. Mainit. Ang kamay ng nanay ko. Mama? Tawag ko. Garalgal ang boses. Andito lang si Mama, anak. Narinig kong sabi niya, basag ang boses sa pag-iyak. Huwag ka munang masyadong gumalaw. Dahan-dahan, luminaw ang paningin ko. Nakita ko si Mama sa tabi ko, namumugto ang mga mata. Sa likod niya, nakita ko ang IV stand, ang mga makina na mabagal na tumutunog. Nasa ICU ako. Ang baby ko, Ma? Tanong ko, puno ng pag-asa. Okay lang ba siya? Lalaki ba? Babae? Ngumiti si Mama sa gitna ng kanyang mga luha. Lalaki, anak. Malusog na malusog. Kamukhang kamukha mo. Nakahinga ako ng maluwag. Isang mainit na luha ang dumaloy mula sa gilid ng aking mata. Salamat sa Diyos. Ligtas siya. Pinilit kong bumangon. Gusto ko siyang makita. Gusto ko siyang makarga. Teka anak, dahan-dahan. Gusto ko siyang makita, Ma. At si Ramil? Nasaan si Ramil? Hinahanap niya na ba ako? Katahimikan. Ang ngiti sa mukha ni Mama ay biglang naglaho. Pinalitan ito ng sakit. Iniiwas niya ang kanyang tingin. Ma? Tanong ko ulit. Nagsisimula ng kabahan. Nasaan si Ramil? Bakit wala siya dito?
Bago pa makasagot si Mama, may nahagip ang mga mata ko sa may pinto ng aking kwarto. Isang lalaking nakauniporme ng pulis. Nakatayo lang siya doon, tahimik na nagbabantay. Bakit may pulis? Ma, anong nangyayari? Tanong ko. Ang kaba sa dibdib ko ay unti-unting nagiging takot. Bakit may pulis sa labas? Umupo si Mama sa gilid ng kama at hinawakan ng kamay ko. Nanginginig ang kamay niya. Anak, makinig ka sa akin. Panimula niya humihinga ng malalim. Kailangan mong magpakatatag para sa anak mo. Ano yon, Ma? Huwag mo akong takutin. Si Ramil, wala na siya, Amara, sabi niya. At sa bawat salita ay parang sinasaksak ang puso ko. Iniwan ka niya. Umiling ako. Hindi totoo yan. Baka nag-CR lang. Baka bumili ng pagkain, Amge. Hindi, anak. Tumakas siya. At bago siya tumakas, nagsampa siya ng kaso. Kaso? Anong kaso? Tumingin si Mama sa maliit na telebisyon na nakasabit sa pader ng kwarto. Nakabukas ito, nakamute. Isang news program ang palabas. Kinuha ni Mama ang remote at nilakasan ng volume. Sa isang nakakagulat na pangyayari, ang CEO ng Vergara Construction na si Ramil Vergara ay nagtago matapos isampa ang kasong large-scale estafa laban sa sarili niyang asawa, ang guro na si Amara Salcedo. Ayon sa abogado ni Vergara, si Salcedo di umano ang utak sa likod ng malawakang panloloko gamit ang kanilang kumpanya. Nakita ko ang mukha ko sa TV screen. Sa tabi nito, ang litrato ni Ramil noong kasal namin. Ang headline sa ilalim, Ginang na guro, utak ng sindikato. Asawa, biktima, at naglalahong parang bula. Hindi. Paulit-ulit na salita sa isip ko. Ang tunog mula sa TV ay parang ugong na lang sa tenga ko. Ang sakit sa tahi ko ay wala nang kwenta kumpara sa sakit na dumudurog sa buong pagkatao ko. Ang lalaking pinagkatiwalaan ko ng buhay ko, ang ama ng anak ko, hindi lang niya ako iniwan. Inilibing niya ako sa kasalanan na siya mismo ang gumawa. Huminto ang pag-agos ng luha ko. Ang sakit sa aking puso ay hindi nawala. Pero nabalutan ito ng yelo. Isang malamig at matigas na galit. Ang babaeng umiiyak kanina ay biglang namatay. Tumingin ako kay Mama. Ang mga mata ko ay hindi na nangungusap ng awa, kundi ng determinasyon. Mama! Sabi ko. Ang boses ko ay kalmado at malamig na ngayon. Kunin mo ang cellphone mo. Anak, para saan? Hindi ko siya sinagot. Tinitigan ko lang siya hanggang sa naiabot niya sa akin ang telepono. Hinawakan ko ito ng mahigpit. May itinatago siyang vault, sabi ko. Diretso ang tingin sa kawalan. Isang maliit na safe na nakatago sa likod ng aparador sa luma naming bahay. Walang nakakaalam noon, maliban sa akin. Team Alpha, sa likod. Team Bravo, sa kanan. Walang gagalaw hanggat wala akong hudyat. Ang boses ko ay kalmado at kontrolado sa radyo. Pero sa loob ko, ang adrenaline ay nagsisimula ng umakyat. Ang bawat patak ng ulan sa suot kong police vest ay nagpapabigat sa aking pakiramdam. Madulas ang putik sa ilalim ng aking combat boots. Nasa likod ko si Tita Luningning. Labag man sa kalooban ko na isama siya, wala akong nagawa. Ang apoy sa kanyang mga mata ay hindi kayang patayin ng ulan o ng anumang protocol. Siya ang nagsabi sa amin kung nasaan ang kubo na ito, base sa mga lumang dokumento na nakita niya sa vault ni Ramil. Officer Jeric, sigurado po kayo dito. Bulong niya, nanginginig ang boses, pero hindi sa takot, kundi sa galit. Dito na po yon, tita. Huminahon po kayo at manatili sa likod ko. Sagot ko, hindi inaalis ang tingin sa nag-iisang bintana ng kubo na may munting liwanag. Sa loob ng bintana, may aninong gumagalaw, mabilis, balisa. At may nakikita kaming maliit na apoy sa loob, hindi apoy mula sa kandila,
Apoy mula sa sinusunog na papel. Sinusunog niya ang ebidensya. Sabi ko sa radyo, pumasok na tayo. Go! 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 Sabay-sabay kaming sumugod. Sinipa ng isa kong tauhan ang pinto. Bumukas ito ng malakas. Pulis! Baba! Sigaw ko. Itununtok ang aking baril sa lalaking nasa loob. Si Ramil Vergara. Gulat na namumutla ang mukha. At hawak-hawak ang isang metal na basurahan kung saan nag-aapoy ang mga dokumento. Sa likod niya isang babae, si Marites Galang, ang napasigaw sa takot. Wala akong kasalanan, sigaw ni Ramil. Siya ang nagplano ng lahat. Itinuro niya ang babae. Pero bago pa kami makalapit, mabilis siyang kumilos. Sinunggaban niya si Marites mula sa likod at tinutukan ng isang matulis na letter opener sa leeg. Huwag kayong lalapit, sigaw niya. Ginagawang panangga ang nanginginig na babae. Pabayaan niyo akong umalis kung ayaw niyong masaktan siya. Ramil, huwag mong gawin yan. Mas bibigat lang ang kaso mo, sabi ko. Dahan-dahang humahakbang palapit. Manahimik ka. Tumingin siya sa akin. Ang mga mata niya ay puno ng desperasyon ng isang hayop na nasukol. Wala nang babalikan pa. Kasalanan niyo to. Kasalanan ni Amara. Sa isang mabilis na kilos, itinulak niya si Marites ng buong lakas sa mga tauhan ko at tumakbo siya papalabas sa likurang pinto. Habulin siya, utos ko. Tumakbo ako palabas sa gitna ng madilim at maputik na gubat sa likod ng kubo. Ang tunog lang ng paghahabulan namin at ng malakas na buhos ng ulan ang naririnig. Mas mabilis siya kaysa sa inaakala ko. Dala na rin siguro ng takot. Sa gitna ng pagtakbo, may nadulas sa kamay ni Ramil. Isang maliit at itim na bagay, isang digital recorder. Bumagsak ito sa putikan. Wala akong oras para pulutin yon. Ang focus ko ay sa kanya. Biglang, mula sa gilid ko, may aninong sumugod. Tita Lu, huwag! Sigaw ko. Pero hindi siya nakinig. Si Tita Lu Ningning, sa halip na manatili sa kubo, ay sinundan kami. Tumakbo siya at pinulot ang recorder mula sa putik. Nakita ito ni Ramil. Bumalik siya, hindi para kunin ang recorder, kundi para atakihin ang matanda. Sumugod ako para harangan siya. Nagpang-abot kami. Madulas ang lupa. Pareho kaming natumba. Nagpagulong-gulong kami sa putik. Sinubukan kong pusasan siya, pero nagpupumiglas siya ng buong lakas. Naitulak niya ako. Mabilis siyang tumayo at dumampot ng isang makapal na sanga ng kahoy. Itinaas niya ito. Ibabagsak sa akin. Ramil! Sigaw ko. Pero huli na ang lahat. Naramdaman ko ang isang matinding pagtama sa aking likod. Isang sakit na parang kuryenteng gumapang sa buo kong katawan. Isang nakakabinging putok ng baril ang pumunit sa katahimikan ng gabi. Mas malakas pa sa kulog. Mas matinis pa sa sigaw. Natigilan si Ramil. Ang kahoy na dapat sana ay muli niyang ipapalo sa akin ay nanatiling nakaangat sa ere. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, hindi sa galit, kundi sa purong gulat. Dahan-dahan, tumingin siya sa sarili niyang binti. Isang maliit na butas ang lumitaw sa kanyang pantalon at mula doon, mabilis na kumalat ang isang madilim na mantsa ng dugo. Ah! Ang sigaw niya ay hindi na sigaw ng isang taong nananakit, kundi sigaw ng isang taong nasasaktan. Nabitawan niya ang kahoy at bumagsak siya sa putikan. Hawak-hawak ang binti niyang duguan. Sa likod niya, nakatayo ang isa sa mga tauhan ko. Ang baril ay nakatutok pa rin, umuusok. Huwag kang gagalaw, sigaw ng pulis. Sinamantala ko ang pagkakataon. Kahit masakit ang likod ko, mabilis akong tumayo at dinaganan si Ramil. Sa pagkakataong ito, wala na siyang lakas para lumaban. Mabilis kong naiposas ang kanyang mga kamay sa likod. Ang pagpupumiglas niya ay napalitan ng pagdaing sa sakit. Titulong! Ang binti ko. Ungol niya. Sana inisip mo yan bago ka nanlaban. Malamig kong sagot. Dumating ang iba pang pulis.
Tinulungan akong itayo ang sugatang si Ramil. Sa gitna ng kaguluhan, isang tao lang ang hinanap ng mga mata ko. Si Tita Luningning. Nakatayo siya sa gilid, nanginginig, yakap-yakap ang recorder na parang ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Basang-basa siya ng ulan, puno ng putik, pero ang mga mata niya, nag-aapoy sa tagumpay. Nilapitan ko siya. "Okay lang po ba kayo, tita?" Tanong ko. Tumango siya. Hindi inaalis ang tingin kay Ramil na isinasakay na sa police car. "Ngayon," sabi niya, ang boses ay nanginginig pero puno ng determinasyon. "Pakinggan natin ang katotohanan." Ang amoy ng lumang papel at matapang na kape sa loob ng istasyon ng pulis ay dumidikit sa aking damit. Nabasa pa rin ng ulan. Nakaupo ako sa isang malamig na upuang metal sa labas ng interrogation room. Sa ibabaw ng mesa sa harap ko, nakapatong ang digital recorder. Maliit na bagay, pero ito ang pinakamabigat na ebidensya sa buong mundo. Bumukas ang pinto. Pumasok si Officer Jerick. May benda na siya sa likod, pero diretso ang kanyang tindig. "Ready na po sila, tita," sabi niya. Tumango ako at tumayo. Pumasok kami sa observation room kung saan isang malaking salamin ang nagsisilbing bintana papasok sa kwarto kung saan nila kinakausap ang mga suspek. Ilang sandali pa, ipinasok si Ramil. Akay-akay siya ng 2 pulis. May benda na rin ang kanyang binti. Umupo siya sa tapat ng mesa, sa tabi ng kanyang abogado. Maputla siya, pero arogante pa rin ang mga mata. "My client maintains his innocence," sabi agad ng abogado. "He was a victim of his wife's manipulations. He ran away out of fear." "Biktima lang ako." Segunda ni Ramil. Ang boses ay malakas, pero halatang pinipeke. "Wala akong kasalanan. Si Amara ang tanungin niyo." Hindi ako umimik. Hinayaan ko silang isalaysay ang kanilang kasinungalingan. Mula sa likod ng salamin, pinanood ko ang pag-arte ng lalaking muntik nang pumatay sa anak ko. Paulit-ulit na naming sasabihin. Matigas na sabi ng abogado, "Si Ginningham Salcedo ang utak ng lahat. Ang kliyente ko ay isang biktima na napilitan lang sumunod sa mga utos niya." "Oo, tinakot niya ako," sigaw ni Ramil. Tumutulo pa ang buwaya niyang luha. Sabi niya, ipapapatay niya ako at ang pamilya ko kapag hindi ako sumunod sa mga plano niya. Mahal na mahal ko ang asawa ko, pero natakot ako para sa buhay ko. Nap-clenched ko ang aking mga kamao, ang kapal ng mukha, ang galing umarte. Sumenya si Officer Jerick sa isang pulis sa loob ng interrogation room. Tumango ang pulis at dahan-dahang ipinatong ang maruming recorder sa gitna ng mesa. Natahimik bigla si Ramil. Tila kinilala niya ang bagay na yon. "Ano yan?" tanong ng abogado, tila naiinis. "Isang piraso ng basura? Hindi yan ebidensya." Ngumiti si Officer Jerick. "Baka gusto niyo munang pakinggan, attorney." Pinindot ng pulis sa loob ang play button. Sa simula, puro kaluskos lang at tunog ng malakas na ulan ang maririnig. Tumaas ang kilay ng abogado, handa nang mag-object. Pero biglang, isang malinaw na boses ang narinig mula sa speaker. Ang boses ni Marites. "Iba tumulahat sa tanga mong asawa. Mamamatay na rin naman siya, walang makakapagpatunay." Ang kaninang maingay na kwarto ay biglang nabalot ng nakabibinging katahimikan. Nawalan ng kulay ang mukha ni Ramil. Ang kanyang pag-arte ay parang isang maskara na biglang natunaw. Sunod na narinig ang boses niya. Nanginginig. "Sigurado ka? Paano kung mabuhay?" At muli, ang malamig na boses ni Marites na puno ng kasamaan. "Eddie, mas maganda. Isang comatose na kriminal. Perpekto. Ang mahalaga, malinis ang pangalan mo at makuha natin ang insurance money." "Hindi totoo yan!" sigaw ni Ramil. Biglang tumayo at sinubukang abutin ang recorder. "Peke yan. Doctored yan." Mabilis siyang pinigilan ng mga pulis. Natigilan ang kanyang abogado na panganga, walang masabi. Sa gitna ng kaguluhan,
Bumukas ang isa pang pinto at ipinasok si Marites kasama ang 2 pang pulis. Nakita niya ang recorder, narinig niya ang huling mga salita mula dito. Agad siyang namutla. Nang makita niya si Ramil na nagwawala, bigla siyang sumigaw. "Sinong galing? Halimaw ka, Ramil." Dinuro niya ito. "Pinilit mo lang ako. Sinabi mo papatayin mo ako kapag hindi ako sumunod sa plano mo. Kasalanan mo ang lahat ng to." Nagsimula silang magsisihan, magsigawan, maglabasan ng lahat ng baho na tinatago nila. Ang 2 demonyo ngayon ay nagkakagatan na sa harap ng mga pulis. Pero para sa akin, hindi na sila mahalaga. Dahil sa likod ko, bumukas ng dahan-dahan ang pinto ng observation room. Napalingon ako. Ang anak ko, si Amara. Nasa isang wheelchair, itinutulak ng isang nurse. Payat siya at bakas pa sa kanyang mukha ang paghihirap. Pero ang kanyang mga mata, wala na ang takot. Wala na ang pagkalito. Pinalitan ito ng isang matatag at hindi matinag na kapayapaan. Tumingin siya sa akin at bahagyang ngumiti. Sa loob ng interrogation room, napahinto sa pagsigaw si Ramil. Tumingin siya sa direksyon ng salamin. Hindi niya kami nakikita, pero para bang naramdaman niya ang presensya ng asawa niya. Ang kanyang galit ay biglang nawala. Ang kanyang mukha ay gumuho. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak. Dahan-dahan, lumuhod siya sa sahig. Hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa pagkatalo. Tumingin siya sa salamin. At kahit hindi niya ako nakikita, alam kong ang mga mata niya ay para kay Amara. "Amara, patawarin mo ako." Ungol niya, humahagulgol na parang isang bata. "Patawad." Hinawakan ko ang kamay ng anak ko, mahigpit. "Tapos na," bulong ko. Sa wakas tapos na. 6 na buwan. Parang isang buong buhay na ang lumipas. Nakatayo ako sa harap ng bintana ng aming lumang bahay, ang bahay kung saan ako lumaki. Ang amoy ng nilulutong sinigang ni Mama mula sa kusina at ang iyak ng gutom na sanggol mula sa kuna ay ang musika ng aking bagong buhay. Sa aking mga kamay, hawak ko ang isang larawan. Ang huling larawan namin ni Ramil, kuha noong Pasko. Masaya kami doon. O mas tamang sabihing, akala ko masaya kami. Pinunit ko ang litrato sa gitna. Ang piraso na may mukha niya ay nilamukos ko at itinapon sa basurahan. Ang kalahati na may mukha ko, itinago ko sa isang kahon ng mga lumang alaala. Isang paalala, hindi ng pag-ibig, kundi ng isang aral na binayaran ko ng napakamahal. Kahapon, ibinaba na ang hatol. 35 taon. Iyon ang haba ng panahong mananatili si Ramil Vergara sa loob ng kulungan para sa mga kasong estafa, falsification at attempted homicide. Si Marites naman ay nahatulan ng 8 taon para sa kanyang pakikipagsabuatan. Nandoon ako sa korte. Sa huling pagkakataon, tiningnan ko siya sa mata. Wala na ang takot. Wala na ang galit. Ang natira na lang ay awa. Awa para sa isang kaluluwang nilamon ng sarili niyang kasakiman. Hindi na siya ang halimaw sa ilalim ng aking kama. Isa na lang siyang bilanggo, kapwa ng batas, at ng kanyang sariling mga kasalanan. "Anak, handa na ang pagkain." Ang boses ni Mama ang pumutol sa aking pag-iisip. Ngumiti ako at lumingon. "Opo, Ma. Patutulugin ko lang saglit si RJ." Lumapit ako sa kuna. Doon, nakahiga ang aking anghel. Ang aking munting si Ramil Jeric Salcedo. Ipinangalan ko siya sa 2 lalaki. Ang isa ay nagturo sa akin ng pinakamasakit na aral, at ang isa naman ay tumulong sa aming makamit ang hustisya. Binuhat ko siya. Ang kanyang init at ang amoy niya ay ang tanging gamot na kailangan ng puso kong sugatan. Habang hiniheli ko siya, may kumatok sa pinto. Binuksan ito ni Mama. Si Officer Jeric nakangiti. May dalang isang malaking basket ng prutas. "Tita Lu, Ma'am Amara, dumaan lang po para kumustahin kayo." Sabi niya, medyo nahihiya. "At para po pala sa inaanak ko." Dagdag niya,
Iniabot ang isang maliit na paper bag. Naging ninong nga siya ni RJ. Isang pangako na binitiwan niya noong mga araw na palagi siyang nasa ospital para bantayan kami. Salamat, Jeric. Halika, pumasok ka. Makisalo ka na sa amin. Anyaya ni Mama. Habang kumakain kami sa aming maliit na hapagkainan, sa gitna ng tawanan at kwentuhan, naramdaman ko ang isang kapayapaan na matagal ko nang hindi naramdaman. Ang bahay na ito ay hindi kasing laki ng mansyon kung saan ako dating nakatira. Ang mga plato namin ay hindi mamahalin. Wala kaming mga katulong, pero mayroon kaming isang bagay na hindi kayang bilhin ng pera ni Ramil. Mayroon kaming pamilya, isang tunay na pamilya. Pagkatapos ng hapunan, habang karga-karga ko si RJ at nakatanaw sa mga bituin mula sa bintana, naramdaman ko ang paglapit ni Mama. Inakbayan niya ako. Okay ka na ba talaga, anak? Tanong niya. Tumingin ako sa refleksyon ko sa salamin ng bintana. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na ang amara na puno ng takot. May mga peklat na siya, hindi lang sa tiyan, kundi pati sa puso. Pero ang kanyang mga mata, kumikinang. Hinalikan ko ang noo ng aking anak. Hindi pa buo, Ma, pag-amin ko. Pero araw-araw, unti-unti akong nabubuo ulit. At sa sandaling iyon, naintindihan ko. Ang tunay na pag-ibig ay hindi naninira, nagpapagaling ito. At minsan, ang pinakamatinding kadiliman ang kailangan mo para makita mo kung sino ang mga tunay na ilaw sa buhay mo. Isang ilaw na hawak ko ngayon sa aking mga bisig at isang ilaw na nakatayo sa aking tabi. Hindi ako iniiwan. Katahimikan. Iyon ang bumalot sa aming maliit na tahanan. Hindi ito ang katahimikan ng kalungkutan, kundi ang katahimikan ng kapayapaan. Hawak-hawak ko pa rin si RJ na mahimbing nang natutulog sa aking dibdib. Ang kanyang munting paghinga ay ang tanging tunog na gumagabay sa tibok ng aking puso. Dahan-dahan akong tumayo at lumapit sa bintana. Ang gabi ay malalim na at ang buwan ay parang isang pilak na perlas na nakasabit sa itim na pilus ng kalangitan. Binuksan ko ang bintana. Pumasok ang malamig na hangin, dala ang amoy ng basang lupa at ng mga bulaklak ng dama de noche sa hardin ni Mama. Nilanghap ko ito ng malalim. Ito ang amoy ng kalayaan. Ito ang amoy ng isang bagong simula. Wala nang amoy ng mamahaling pabango na nagtatago ng kasinungalingan. Wala nang amoy ng alak at takot. Dito, sa tahanan ni Mama, ang hangin ay malinis. Ang lahat ay totoo. Alam mo, anak, bulong ko kay RJ, kahit alam kong hindi niya pa naiintindihan, minsan, kailangan nating masira. Kailangan nating madurog sa pinakamaliit na piraso para malaman natin kung paano buuin muli ang ating sarili sa paraang mas matibay at mas maganda. Isang luha ang pumatak mula sa aking mata. Pero sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng pighati. Ito ay luha ng pasasalamat. Napalingon ako nang maramdaman ko ang presensya ni Mama sa aking likuran. Hindi siya nagsalita. Inilagay niya lang ang isang mainit na tasa ng tsa sa mesa sa tabi ko at hinaplos ang aking likod. Sa simpleng haplos na yon, naramdaman ko ang lahat. Ang kanyang walang sawang pagmamahal, ang kanyang sakripisyo, ang kanyang tapang. Siya ang naging sandata ko nung wala akong kalaban-laban. Siya ang naging mga mata ko noong binulag ako ng pag-ibig. Salamat, Ma. Bulong ko. Ang boses ay basag sa emosyon. Para saan, anak? Para sa lahat. Salamat. Dahil hindi mo ako sinukuan. Ngumiti si Mama at sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita ko ang kinang sa kanyang mga mata. Isang ina ay hindi kailanman sumusuko sa kanyang anak. Tandaan mo yan, Amara. Dahil balang araw, ikaw naman ang magiging ganitong ina para sa kanya. Tumingin kaming dalawa sa natutulog na anghels sa aking mga bisig. Ang puso ko, na minsan kong inakalang patay na, ay tumibok ng may bagong layunin. Hindi na ito tumitibok para sa isang lalaking sumira dito.
kundi para sa dalawang taong bumuo muli sa akin. Dati, ang mundo ko ay umikot sa isang lalaki. Akala ko, siya ang aking araw. Ngayon ko lang naintindihan. Isa lang pala siyang eclipse, isang madilim na anino na pansamantalang humarang sa tunay na liwanag. Ang tunay na liwanag ay ang pagmamahal ng isang ina. At ang bagong bukas, na kasing dalisay ng sanggol na hawak ko, ipinikit ko ang aking mga mata at dinama ang sandali. Ang sakit ay naroon pa. Isang maliit na bakas na magsisilbing paalala. Pero hindi na ito ang nangingibabaw. Ang nangingibabaw ngayon ay pag-asa. Dahil sa pagkawala ng isang pekeng pag-ibig, natagpuan ko ang dalawang tunay na pagmamahal. At sa pagkakataong ito, alam kong sapat na yon. Higit pa sa sapat. Ito ang aking bagong simula. At sa wakas, pagkatapos ng mahabang gabi, handa na akong salubungin ang pagsikat ng araw.